Have you ever noticed that some people just seem to carry a climate with them? When they walk into a room, things start to click. When they join a project, it prospers. In Genesis 30, Laban looks at Jacob and makes a startling admission. He says, "I have learned by experience that the Lord has blessed me because of you." Think about that. Laban wasn't even the one following God, but he was reaping the benefits of the favor on Jacob's life. This channel is all about exploring that favor factor, how living with purpose changes not just us but the world around us. On this channel, we dive deep into faith, intentional living, and how to recognize the blessings in the mundane. We're looking for the why behind the how. If you want to live a life that leaves a mark, a life where others can say they were blessed just by being near you, then you're in the right place. Hit that subscribe button and let's grow together. Amo ni ang pinaka-importante nga bahin sa mystical union. Ang word nga experience. The longer I stay in the ministry, the more I am convinced nga may mga tao nga hindi estable sa pagtinir sa simbahan, always transferring from one churches to another, from one religion to another. Hindi na kay nangita sa maayo nga doktrina. Well and good, isa man na sa rason. Hindi na nangita sa maayo nga gitawag nga simbahan, kundi gigutom na sa eksperyensya. Palagpakan na ito na Ginoo. Tungod kay in the pursuit of serving God, I would like to be honest with you. Hindi ka magtinir sa isa ka gitawag hilikoton kung way ka maani nga eksperyensya sa sina nga hilikoton. Everybody say amen. Tusis nga, ato na tunan karon sa sining 2026. Kag pamangkuton pang aton ko galingon, sa kadugay naton nga pagpangalagad, anong eksperyensya ang ato nakuha samtang nagapangalagad ta sa Ginoo? Ano nga gitawag ya kung sa gitawag pagkasinatian ang imo nakuha samtang nag-alagad ka sa Dios? Tungod kay ang eksperyensya amo ni ang mag-establish sa imo sa isa ka hilikoton diin ara ka. Nga may mga asawa nga nagbinulagay. Tungod kay ang bana may gusto eksperyensyahan nga way nahatag sa asawa. Nga may mga kabataan nga din imo makita naglaya sa ilang panimalay. Tungod kay may mga kabataan nga naghandom pag-eksperyensya kag wala nahatag ni sa ilang ginikan. Sa nagapamalandong ko sini, nakasiling ko nga kaluluoy kita nga Kristohanon kung way ta kasaysayan kag eksperyensya sa aton pag-alagad. Si Greg Dingson nagsiling, ang Kristiyanos na walang patutuo, hindi totoo. Ambot silingon ni Greg Dingson, ang gitawag Kristohanon nga wala naka-eksperyensya sa iya relasyon kay Kristo Jesus. Hindi na tuon ka Kristohanon. Tukay madugay kag sa madali. Suyupo na siya sa sala, suyupo na siya sa bisyo, suyupo na siya sa kalibutan, kag dayon himuon na siya nga hampanganan ni Satanas. Palakpakan na ito na Ginoo. Damo sa aton dere ang wayta sa Bernes. Pero for the sake of repetition, I'm going to repeat sa aton gitag-gitunan sa Bernes. Antista magpadayon. Tukay long journey pa ni nga pagtuon. Long journey ni nga pagtuon. Ang isa ka ginikanan, masugot ka kag sa indi.
Gusto na siya nga maka-experience sa pagmahal, pagsuporta sa iya kabataan. Right? Everybody say amen. Kagdayon kung ina nga gitawag handong sa ginikanan sa iya kabataan, hindi mahatag. Kag imbes ang ihatag, hindi amo ang i-expectar sa ginikanan, pinaka-frustrated nga ginikanan nga maghalin sa sini nga kalibutan, nga parot siya, nga ang iya pagsagod siya bata, waay siya nakaani, sing matahom kag mahigugmaon nga experience. Kay balublag ka mo, the mystery of mystical union. Imo makita, gusto ang Diyos mag-experience sa aton katutom, gusto mag-experience ang Diyos sa aton pagkamatinomanon, gusto mag-experience ang Diyos sa aton generosity, nga kung ina nga butang hindi makita sa Diyos kag maghalin ka sa sini nga kalibutan, imo makita iya. Pirdi ang Diyos sa investment nga iya ginhatag sa aton. Pagpakan na ito na Ginoo. Ano ning word nga experience? Makadto sa introduction. The word experience is a rich multi-layered term. Pareha ni ga multi-layered, gasampaw-sampaw ni. Kaya mo makita iya, that bridge the gap between our internal feelings and the external world. Amuni ang gitawag yang amuning nagtaytay sa imo gitawag internal feeling, sa imo emosyon, sa sulod sa hindi makita nimo nga pagkatao, kag dahil amuni magtaytay, gadi ma-manifest ang internal feelings kag sa gitawag external world. Like for instance, nakabatyag kasing kaluoy sa sulod. That is internal. Pero kung imo makita ang kaluoy, magproducer na sing pagbulig. Magproducer na sing paghatag. Ang imo internal emotion sa sulod, gindala nimo dra sa external realm. Palpakan na ito na Ginoo. Kung ang imo nabatyagan nga ang Diyos maayo, in the internal realm sa sulod, kagdayon imo makita iya, butangan mo taytayan. Nga diin, paagi sa pagpasalamat, the external world, makakita sa kaayo sa Ginoo nga imo nabatyagan. Palpakan na ito na Ginoo. I would like to have an emphasis in it. Kag nangamuyo ko sa Ginoo as we continue to study sini, Lord, hindi gid pag itugot nga parehas ni sa iban nga mga topic that you are just like blowing in the wind. Tungod kay ini importante ni. Tungod kay ang experience is the essence, the substance of Christianity. Amo ni ang nagakatabi. Kagdayon kung imo tan-awon diri, its meaning shift depending on whether you are looking at it through the lens of ancient scriptures, historical philosophy, or modern psychology. Muna nga, nagpasalamat ko sa isa ka maalam nga pare nga ang iya final contribution sa mga Bisaya amo ang Bisayan Comprehensive Dictionary. Naghatag sa sing kahulugan, I really appreciate sa iya gihatag nga kahulugan about experience. Ano ang iya gihatag? Experience, repeat after me, experience, knowledge gained by trial, testing, practice, and experiment. Ang eksperyensya ko no, siling pa sa sining nga maalam nga tao, siling ning maalam nga pare, amuning ganansya mo sa imo kahibalo. Kahibalo nga nag-agi sa trials. Nag-agi sa testing. Nag-agi sa practice. Nag-agi sa pag-eksperyensya. Ito says, as Christian, kung ikaw
may kahibalo na sa Dios, ina nga kahibalo, hindi na maglambot sa eksperyensya kung ikaw, hikawan mo imo kaugalingon sa trials. Hikawan mo imo kaugalingon sa mga pagsulay, sa mga testing, sa kahibalo nga imo nahibalan, kag sa pagpraktis sa imo nahibalan, kag pag-eksperyensya, ano katuod ang imo nahibalan. Everybody say amen. Everybody say amen. Tandaan ninyo ni mga utod, ang sala gadalom ni sa sini nga kalibutan. Ang problema gadalom sa sini nga kalibutan. Ang kalibutan niya gapadalom paano dakpon ang Kristohanon agud makasala. Si Satanas siya gapalibog agud nga kuhaon ka dira sa imo pag-alagad sa Dios. Ito is isa sa mga antidote, isa lang kasolusyon nga diin ara untani sa aton subong nga Kristohanon nga ang aton kahibalo hindi ta mahadlok kung tilawan na, hindi ta mahadlok kung praktison naton, hindi ta mahadlok kung eksperimentuhan naton tugkay sa sina nga bahin mamunga sig eksperyensya. Palakpakan naton ang Ginoo. Kagdayon ko mo padayon ta, allow me. Tungod kay importante ni katama para sa aton. Bisan ako. Tungod kay ang experience is a multi-layered nga gitawag word. Amo na nga, sang Bernes ay motivated the congregation. Nga, sa gamay nga victory, sa kadalagan nga gihatag sa imo, nga imo na experience yan. Hindi ni mo ni isikway. Just celebrate it. Tungod kay goodness na sa Ginoo nga naka-experience ka. Pagpakan na to na Ginoo. Hindi ka magsilay nga, mapaabot ko, dagko nga experience. No, you are deceiving yourself. Tungod kay waay naglambot si isa kagatos kung hindi na moagi sa uno. Everybody say amen. Kung ang Diyos mag-edukar sa imo, sugdon ka sa uno. Pakaduon ka sa 2, sa 3. Kagdayon kinahanglan nga in every step on the pathway of spiritual progress, kinahanglan pasalamatan mo ang Diyos, magsilibrar ka tungod kay ang hambal sa Biblia, He begin with little, but He will end it with much. Palakpakan na to na Ginoo. Magsugod ang Ginoo sing gamay sa imo, kagday padakon niya na. Nga may mga tao nga way nagtubo, tungod kay imo makita hindi magsugod sa gamay. Tungod kay ang experience, pleasant and sad circumstances in our life can only be known by experience because experience is the mother of all wisdom. Palpakan na ito na Ginoo. Yes. In every field of the human endeavor, nga may mga tao nga nangin frustrated kag discouraged because why naka-experience siya sing maayo sa mga butang nga di sa gibutang ta sa Ginoo. Kagun padayon nun ta. Review lang ni, kaya ito na ni. Are. Sa Genesis chapter 47 verse 7, gindalan ni Joseph ang iamay sa hari gagin pakilala pagkatapos bendisyon ni Jacob sa hari. Dayon, gipamangkot siya sa hari ni King Pero. Pila na ang imo edad. Pamangkot siya. Siling ni Jacob, nagsabat siya, 130 na katuig. Siling pa ni Jacob, basahon na ton, malipot kag mabudlay ang akong pagkabuhi diri sa dota. Hindi ini makatupong sang kalawigon, sang pagkabuhi, sang akon mga katigulangan. Mabudlay kang malipot. Tungo kay si Jacob, kung imo lang taon sa Biblia, amuning tao nga naka-experience siya sa matuod, genuine transformation.
sa karakter because of his experience. Ano ni si Jacob? Ang hambal sa Biblia, ano ni nga klasis tao? Gitawag ni sa heel catcher or supplanter. Amo ni iya kinaiya. Bintahuso ni nga tao. Hindi nilaw-lahog nga tao. Ano ni nga tao kung supplanter ka? The person who displays and take place of another by means of craftiness. Ini nga tao, kung imo lang tao, ang iya pagkabintahuso, didto pa sa sabak sa iya Eloy. Halin pa ni sa didto pa siya sa tauguangkan sa Eloy, bintahuso na ni nga tao. Amo na gitawag sa heel catcher. Sa dira nga nagbata si Rebecca sa kapid, nga angalan sa isa si Isaw, kag si Jacob. Dito pa, pagguwa sa taguangkan ni Rebecca, imo nakita gid sa nagwa sang ikaduha, kay manghud ni siya ni Isaw. Sa ikaduha, ang iya kamot nag-uyat sa tikod sa iya kapid. Ito sis, dito pa bintahuso na ni. Nag-uyat na siya sa tikod, kay gusto siya muuna. Everybody say amen. Gusto siya muuna. Ito sis, ining mga tao nga gusto mag-una at the expense of another, mga may dugo pa na ni Jacob. Everybody say amen. Sa kaon, inang gusto mag-una kag ubusan ang iban, may dugo na ni Jacob. Gauyat, kay gusto siya nga muuna. Amo na ang iya gitawag iya, ang gihinganan si Jacob, tungod kay ang pangalan siya, suno sa iya kinaiya. Amo na, supplanter and heel catcher. Ito si sporting ini kabintahuso nga tao. Yes. Kung imo lang tao, ikaw na lang ang makuhaan nung ka makakuha. Everybody say amen. Kung mag-upod ka mo, ikaw lang gid pirmi ang mamirdi. Ito sis, kuan ni siya, liabilities ni siya, didto padaan, bintahuso na ni daan. Kung may magsiling ka nga bintahuso nga tao, hindi na magsobra kay Jacob. To kay si Jacob ya, inborn ang iya pagkabintahuso. Yes. Nga, sa dira nga diin nagdako na siya, iya nag-i-exercise ang iya pagkabintahuso. Sa natigulang na ang iya amay, kagdayon ang gitawag niya sa patriarchal monarchy, pagkadayon kamatay na sa mga patriarchs, may gitawag special pronouncement of blessing. Ang ibilin sa imo sa aton karon will and testament. Binlan ka, amo ni ang balay imo ni. Ang gitawag niya ang gitagduta imo ni, ang deposit sa bangko imo ni. Pero sa panahon sa mga patriarchs, ang ibilin pronouncement of blessings. Pagpakan na ito na Ginoo. Karon lain, may gitawag kuno tagumatayon na ila amay. Gitipon sila. Imo makita iya, isa siya bata, abogado. Ang isa ka bata, doktora. Dayon, ang ikatatlo, bulakbol, waay gid sing gitawag iya, nahimo sa laguron lagid. Palakanunon lang. Siling kuno ang iya amay, mga anak, mapatay nako. Ikaw nga abogado, 1 ka milyon ang imo.
Siling ko ng abogado, salamat gid daddy, 1,000,000 ang ako. Ikaw kay doktora ka, 1,000,000. Siling ko ng doktora, salamat daddy. Ikaw kay way ka ubra, way pug ka, gapao-pao ka lang, 10,000 lang ang imo. Siling ko no ang salawayon, dati nga, hindi na amo unfair na. 1,000,000 ini sila abogado, kag ito, abogado, di sila kag doktora. Ako yang away ko ubra, 10,000 lang. Siya anak, hindi ka magmahay. Kay ang minilyon ihatag na kung hindi na kas, utang na, bayrin ninyo na. Kung binlang ta ka 1,000,000, paano ka makabayad? Nagpaintindi nga imo makita panahon sa patriarchal monarchy, hindi bulawan ang ibilin. Although nga imo makita parte na sa inheritance, hindi ang silver, kundi gitawag pronouncement of benediction. Sa dira nga tagumatayon na si Isaac, nakabati siya, nakahiring siya, nagsiling ang amay kay Isaw, Isaw, pakan ako maayo, busga ko, kay bendisyon lang tanaka, kay hapit ako mapatay. Nakahiring siya. Basta bintahuso, may ni manghiring mo. Yung mo makita iya. May ni madilag. Dumdum ko sa una sa eleksyon dito sa kwat. Eleksyon dito sa gitawag sa Janay, kag sa Mianog. Naglansar ang gitawag si Mr. Posa kontra de la Cruz. Abi mo lang, tungod kay ang akon amay kag upod sa gitawag yang mga pamilya, ang butante sobra isa ka gatos, hindi magdumo sa 120 ka butante. Abi mo lang, nagmeeting sila nga maihatag. Sabi mo lang, udto na, way pa nagkanto sila, nagpaabot sa ihatag. Gali kay, ang iya hinablos, nakuha na gali. Ara nas bursa, gidaladala na. Munang bintahuso. Sabi mo lang, si Jacob, super ni kabintahuso na klase sa tao. Nga, sa dira nga nakabati siya nga panalanginan na iya magulang, kang naglakat iya magulang, nagdali-dali siya ihaw sing karniro. Ihaw sa karniro, iya giluto dali-dali. Kag ang panit ya sa karniro, iya gibutang sa iya, gibugkos niya si akamot, gitahi niya si akamot. Kahibalo siya nga si Isaac ya hindi nakakita, kag hikapon gid siya. Kag dayon dali-dali siya nga nagluto, kag sa naluto na iya gidala dito ang linuto. Siling si Isaac, anak, kadali man nimo nga nakaluto. Kay si Isaw nangayam pa mo nga iya lutuon para si amay. Abi mo lang, ining bintahuso nga tao hasta Dios iya gamiton. Abi mo lang ano sila ni Jacob, amay, God nag-provide. Tiyo mo lang na. Gigamit niya ang Diyos sa iya pagka mangingilad. Ang Diyos naghatag amay. Gihikap siya ni Isaac. May balibo. Si Isaac na tingala man ko. Ang tingog iyan ni Jacob, pero ang panit iyan ni Isaw. To make the long story short, ang birthright, kapag katapos ka o ni Isaac, gibindisyonan siya sa bindisyon nga din imo makapadiboy na sa iya. Igo lang natapos, nag-abot si Isaw, kagtapos na ang seremonyas. Siling si Isaac, sino matong dire? Nabindisyon na nakon. Siling si Isaw, bisag ko na lang. Ang nabilin, bisag, siling sa may bendisyon ko, puro pangdimalas na ni. Siling si Isaw, ay na lang amay. Amo na nga dimalason to si Isaw kaysa kay Jacob, kagdayon kung imo tatawang, halin sadto ang iya pagkabintahuso nagresulta.
Anong nagresulta? Tungod kay gihandom na siya ni Isaw nga patyon. Gikuan na siya, giplanuhan na siya nga patyon. Tungod kay ginkawat niya ang birthright. Kagdayon ang iya iloy nagsiling, anak, layas na. Hindi na maglangay, layas na. Kag naglagyo siya, kag nagkadto siya sa lugar diin dito si Laban. Kagdayon, ang kasaysayan nagsiling, tandaan na to ni repiton ako. Hindi di mo makita ang imo kaugalingon kung hindi ka parisan, pariha po sa imo kinaya. Maintindihan mo nga, bintahuso ka, kung makaupod ka na, bintahuso po na sobra pa sa imo. Maintindihan mo nga may pagkakawatan ka kung mag-upod, paupdan ka sa ginuusing pagkakawatan. Maintindihan mo nga dalok-dalo ka kung paupdan ka sa Ginoo sa dalok-dalok pod. Amo na may halambalanon ang magnanakaw, repita pirmi, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Ang Ginoo ya perti sa kaalam. Didto siya gipakadto sa kay Laban nga mas bintahuso pa sa iya. Everybody say na. Kung imo tanaw na kasaysayan, nagserbisyo si Jacob kay Laban, aton basahon. Nagserbisyo si Jacob kay Laban tungod kay Raquel kay Leah. Pagkaligad si isa ka bulan, pagtinir ni Jacob sa ilan ni Laban, nagsiling si Laban. Hindi maayo nga mag-ubra ka para sa akon nga wala sing suhol, tungod lang kay hinablos ko ikaw. Sugiri ako kung ano ang gusto mong isuhol ko sa imo. Hindi isa man kabintahuso. Imo makita kung padayon nun ta. May duha ka anak si Laban nga dalaga. Si Leah ang magulang kag si Raquel ang mangon. Dayon, manami ang mata ni Leah. Wow. Ang magulang niya may beautiful eyes. Kag amo ning gipangita gid sa mga young people ang beautiful eyes. Inablang mga mata nga gadalag kamher. Everybody say man. Pero ang kasaysayan nagsiling, basahon na ton, pero mas gwapa kag manami ang lawas ni Raquel. Wow. Siguro daw Coca-Cola body ang lawas ni Raquel. Kagwapa. Kagdayon, imo makita ang kasaysayan nagsiling. Tungod kay naluyag si Jacob kay Raquel, nagsiling siya kay Laban. Magserbisyo ako sa imo sing 7 ka tuig, kag ipaasawa mo sa akon si Raquel. Just imagine, 7 ka tuig. Why na karon? Karon, isang linggong pag-ibig na lang. Everybody say, why na? Ini si Prido ni, why ni gitawag why ni sa kay kura ya. 3 lang kuno kaadlaw dala nas kuram. Imo makita ya 7 ka tuig. Kagdayon ang kasaysayan nagsiling. Nagsabat si Laban. Mas maayo pa nga sa imo ko siya ipasawa sa iban nga lalaki, pabili lang dire. Dayon ta. Gani nagserbisyo si Jacob kay Laban, sing 7 ka tuig. Mabatian ko nyo das loyo? Klaro das loyo? Klaruhan ninyo kay mag-istorya man kamuda kung ila ka makabati. Imo makita iya, gani nagserbisyo si Jacob kay Laban sing 7 ka tuig. Basahon na ton, agod lang mapangasawa niya si Raquel. 7 ka tuig. Tungod sa iya paghigugma kay Raquel, daw 7 lang kaadlaw ang 7 ka tuig. Diri ko,
Kung maghigugma gali ang tao, why niya ginaisip ang katuigan? Pagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung i-apply ta sa pag-alagad sa Diyos, kung maghigugma gali ka sa Diyos, why ni mo ginaisip ang imo pagpangabudlay para sa Diyos? Everybody say amen. Why ni mo ginaisip ang imo serbisyo sa Diyos? Ang mga Kristohanon gali nga nag-isip siya gihatag, iya pagpangabudlay, kulang-kulang na sa paghigugma sa Diyos. Pagpagka na ito na Ginoo. Kagdayon, kung imo tan-awon diri, natapos na, ari na, nanukot na siya. Imo makita, natapos na ang akong pagserbisyo sa imo. Gani ihatag sa akong si Raquel, akong mag-upod na kami. Gakabu-kabu ng dughan niya. Imo makita iya. Just imagine, 7 ka tuig, tanaw-tanaw kasi imo pangasaunon, paghikap sa kamot, hindi gani kakahikap, kay ginabantayan ni Laban. Dito ginadistino niya sa Manugbakiro. Kagdayon ang natabo amon eh. Versikulo, nagsugot si Laban, gani naghiwat siya sing pulsyon, kagin-imbitar niya ang tanan nga tao sa sina nga lugar, grabe nga pulsyon. Dayon, ang versikulo 23, ang ipaabot kung kasal na gani, ang kagabion gid sina ang namig. Everybody say amen. Ang kasulatan nagsiling, pero pagkagabi. Ano ganinang kanta nga? May kanta na nga. In the darkest night. Imo makita iya, pagkagabi, ari na. Ini si Laban, bintahusog. Na, siguro, burn out, way suga. Everybody say amen. Imbis nga si Raquel ang dalpo ni Laban kay Jacob, si Leah ang iya gindala. Giislan. Kagin naghulid si Jacob kay Leah. Pirti gikabintahusuman. Hulid. Dayon ang kasulatan nagsiling. Imbis si Raquel ang ihatag, si Leah ang iya ginhatag. Entonces, perte nga pag-intok. Nangabudlay ka 7 ka tuig, katapusan hindi pa, way ka pa nakahulid sa imo gipangabudlayan, giislan. Kagdayon ang kasaysayan nagsiling, because it is only a repetition, nagserbisyo naman siya sa 7 ka tuig. 14 ka tuig ang iya pagpangabudlay. Hindi lawlaw, bakiro sa karnero. Amo na ang resulta kung dilon ka sa Ginoo. Kung bag-uhon ka sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga madiskubrihan mo sino ka. Tungod ka ang pinakadako nga discovery sa sini nga kalibutan, hindi ang mga inbensyon, kundi madiskubrihan mo kung sino ka. Know thyself, siling pa ni Socrates. Kung hindi ka kahibalo sino ka, hindi nimo gitog madiskubrihan ano ang mga imo kaluyahon. Kung hindi nimo madiskubrihan ang imo kaluyahon because you are strangers sa imo kaugalingon, imo makita ina nga kaluyahon, amo na ang magpirdi sa imo. Amo na ang mag-uyat sa imo nga will produce chaotic experience, discouragement, kag distraction sa palabuton. Everybody say amen. Everybody say amen. Si Jacobia, gidil ni sa Ginoo. Kag ako nagapati, ang dealing sa Ginoo, wala ni nagliwat. Gusto sa Ginoo nga maintindihan nato ang aton kaugalingon.
Amo na nga kung ikaw dasigon ka nga tao, imo makita paupdan ka sa gitawag ya hinayon. Amo na nga agud magugtas ka sa hinayon mo nga upod. Kag ang hinayon mo nga upod magugtas pud sa imo. And that is the principle of cross bearing. Everybody say amen. Kung ikaw gitawag ya palawakal ka, may pagkatikalon ka, paupdan ka sa hipuson. Agud ang hipuson magugtas sa imo, kag ikaw po nga tikalon, magugtas ka sa hipuson. Agud mahibalo ka mo, ano ang iara sa sulod. Everybody say amen. Everybody say amen. Amo ni nga process ang giagyan ni Jacob. Amo ni nga proseso. Kag nakagraduate sa sini. Amo na siling pa niya, malipot kag mabudlay ang akong giagyan. Tugkay, giparisan ko sa Ginoo sing mas bintahuso pa sa ako. Pero padayon ta. Makadto kita sa gitawag yang Laban did not really serve the Lord. Laban did not really serve the Lord. Si Laban niya, way nigaalagad sa Diyos. Tandaan mo ni, nasa sining katapusan sa kapanahonan. Kung ikaw gaalagad na matuod sa Diyos, you must be honest. May upod ka sa panimalay nga way nag-alagad tinud-anay sa Ginoo. Napilitan lang na. Tuki siguro ikaw ginikanan. Kag ini ang pinakabugat nga kamatuoran sa Christianity. Laban did not really serve the Lord. However, hindi siya nag-alagad sa Diyos. However, he did knew that God was real. Huwag siya kaalagad sa Diyos, pero nakahibalo siya nga ang Diyos ni Jacob, tuod ni ka Diyos. Palpakan na ito na ginuusin. Tandaan mo ni, in the pursuit of serving God, may mga upod ka nga, huwag nag-alagad sa Diyos. Pero tungod, kay nakakita sa imo lifestyle, kakinaiya, imo makita, hindi na sila mag-alagad, pero kumbinsido na sila nga imo Diyos nga gialagad tuod. Palpakan na ito na Ginoo sa. Everybody say amen. Tungod kay ang ilang gilantaw, hindi ang imo gihambal, kundi ang imo eksperyensya. Palpakan na ito na Ginoo sa. Ang gilantaw sila nga mga tao, kaangay kay Laban. Ang iyang gilantaw, ang eksperyensya nga nag-upod siya kay Jacob. Everybody say amen. However, he knew that God was real and that the blessing of God were definitely upon Jacob. Nakita niya nga diin sa nag-upod sila ni Jacob, imo makita, gibindisyonan sa Diyos siya, si Jacob amo ang dibuynas nga nag-abot siya kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Tandaan mo ni Utod, nga kung matuod gani ka nga Kristohanon, imo makita iya, sa imo kaupdanan, ikaw ang dibuynas. Palakpakan na ito na Ginoo. Nagpastor ko sa mga Gostilo. Kagdayon panahon ni Dr. Gostilo, naabtan pa na kong mga tigulang na nga pagakamang-kamang sa garden. Sweeto ni sila ni ining mga membro dito sa kon. Tungod kay mga tao ni Demilda. Ari pa ni sila. Sa panahon ni Dr. Gostilo, tanan nga mga nagaubra sa asinda, gipagardin, gipahatagan og tag-isa ka plat. Sa dira nga gipatanong sila. Gali kay testing to ni Dr. Gostilo. Ang gitawag iya nga may mga garden nga gitawag iya tambok, productive, amo to ang gibilin na hardinero bisan pa sa panahon ni Inday Milda. Nagapati si Dr. Gostilo
sa gitog green thumb nga may tawo gid nga dibuinas. May isa ka gitawag ya diri sa Miano kag sa diyan ay nag-abot ang isa ka Chinese nga halin dito sa Manila. Gingan lang to siya si Yoyoy. Nang recruit sing mga empleyado pakadto sa Manila siya negosyo. Isa sinining Julieta. Kag ang ibanda. Pag-abot ko no dito lain, gipalinya ang mga gidala halin sa Negros, gipalinya kag dayon nag-hire gali pungsoy. Pungsoy. May gitawag body measurement. Gipangkuanan sila. Gilain ang mga dibuinas sa mga dimalas. Ang mga gitawag yan nga nakapasar sa pagkadibuinas, imo makita iya, amo ang nag-uyat dito sa mga grocery, amo ang nag-uyat sa gitawag gi-assign nga cashier, gi-assign sa gitawag importante nga mga kwan sa grocery. Pero ang mga dimalas nga hindi kapasar sa body measurement, suno sa principle sa pungsoy dito sa pigiri, nag-antos dito sa baho sa iti kag sa baho sa nagpaintindi si Jacobia. Imo makita iya. Na di parahan ni Laban nga di buinas ni siya. Palagpakan na ito nagin. Ang Diyos siya nag-upod sa kay Jacob. Kagdayon, for material benefits, for material benefits alone, he desired that the patriarch remain with him as long as possible. Amo to ginahawag ganyang hawid. Gihawiran ganiya. Ang aton bersikulo, kung aton lang taon, palihog rin. Ang bersikulo, aton lang taon. Balikon na to. Hawiran ganiya. Ito kinagapati siya nga, dibuinas ni. Kung mahimo, hindi anay, magpauli. Suno sa akong pagpapakot, divination, suno siya paghimalan, nahibaluan ko nga ginpakamayo ako sa Ginoo tungod sa imo. Palapakan na ito na Ginoo. Utod kag abyan sa isa ka panimalay, hindi ka mo maglaw-law. May ara sa inyo panimalay nga amo na nagdala di buinas. Hindi gina pag sika-sika. Kung ang isa ka membro sa imo panimalay nagtutom na sa Ginoo, tuod na ang pagpangalagan, hindi gid pagsika-sikaan na kay base kon madula na kagdayon, madula ang pagpakamayo sa imo panimalay. Everybody say amen. Everybody say amen. Tandaan tagina. Even sa history, si Attila, bisan ang Roman Empire na hadlok sa iya. Pero ang kasaysayan nagsili. Sige siya gadaog. Samtang adto nga witch nga ga-perform sing incantation before sa gira, before si Attila magpakig-away. Pero sa napatay na, nalaglag si Attila sa hindi pa eksakto pa. Tandaan ninyo ni, na kung sa inyo panimalay, may tutom gani, nag-alagad sa Ginoo, unconditional nga pagpangalagad sa Ginoo. Halungan ninyo na, kay basi madula na kaghandumon mo, pila ka adlaw. Ani, kung buhi pa to, hindi ko masubong sila. Everybody say amen. Mapadayon kita. We should learn a lesson from all of this. The blessing of the Lord upon any individual will pull out as well as on those around such a person. Ikaw, anong hambal na kung dito sa gipawali, kung dito sa anniversary sa atong simbahan dito sa kwan. Tandaan mo ni, nga may duha ka kaliwatan si Abraham.
Gitawag bloodline kag pit line. Natural descendants kag spiritual na descendants. What happened to the natural descendants of Abraham? Amo po na ang matabo sa spiritual. Ano bala ang natural descendants? Ginabuligan sa Islamic countries, nagmadinalag. Isa sa mga gitawag isa sa mga nag-uyat sa gitawag military equipments nga hindi malawlahogan. Iran karon ka kinagamo, tanawan nyo sa breaking news. Nagalaom sa duha lang kanasod. Number 1 sa Amerika, ikaduha sa Israel. May mga gitawag, may mga Iranian na nga ang gitawag, ang ilang mga gitawag, giwagayway na nila ang bandira sa Israel. Tungo kay nag-ayo sila kay Trump kag Netanyahu nga din interbinihan sila agad nga mahilway sila sa Islamic dominion ni Khamenei. Ito sa natural nga descendants ni Abraham, nagmadinalagon. Amo na siling pa ni Apostol Paul, what happened to the natural is also happened in the spiritual. Sino ng spiritual nga descendants ni Abraham? Kita ni, pagka na ito na Ginoo. We are the spiritual descendants of Abraham. Ang hambal sa Galacia, kung ikaw ara kay Kristo, may connection ka kay Kristo, may attachment ka kay Kristo, kag nag-aalagad ka kay Kristo, kag nagasunod ka siya kabubuton, ang hambal sa Galacia, anak ka ni Abraham, kag manunubli ka sa ginsaad sa Dios. Palpakan na to na Ginoo. What happened in the natural, it also happened in the spiritual. Tandaan na to ni mga utod. Amo ni si Jacob, natural descendants of Abraham. Kagdayon imo makita, ang tanan ara siya palibot gid bendisyonan. Kabalubla kamo kung matuod-tuod ang imo pag-alagad, ang imo gitawag mga kaupdanan, bisan hindi na magsunod sa imo sa spiritual, magkilala na nga gibendisyonan kakag nag-ayo na sila sa imo nga hindi ka malayo sa ila. Palpakan na to na Ginoo. Tagdayon ko naton padayon. Ano ning word nga nakas? Used in Genesis chapter 30 verse 27. Amo nang gisagulo na to. It means to observe diligently. 7 to 14 years giobserbahan ni Laban si Jacob kag nakita niya waay gid kadi malasod sa kabuhi. Ano ang isugo niya nagmadinalagon? Kag amo na ang Kristohan. Everybody say. Tungod kay ang kadimala sa sala, hindi nag-uyat saya. Amo na ang Kristohan nun ginatudluan gid nga hindi ka magsige kupay sala. Ginatudluan gid sa experience nga diin magtuod-tuod sa pag-alagad sa Ginoo. Tukay dako nga panalangin ka sa Dios kag sa iban nga mga tao nga nag-upod sa imo. Palpakan na to na Ginoo. Wala. Ining word ya sa Genesis 30 verse 27, umutag sa kuluta, it means to observe diligently or to learn by trial. Si Laban niya, iya gigiobserbahan siya ko. Kag nakita niya, learning by trial and experience, nakita niya nga dibuinas gid nga tao. Lapakan na to na Ginoo. Kag dayon, it implies careful watching of pattern to gain wisdom. Si Laban nag-alam. Ano ang kaalam nga kung ang isa ka tawo gali nga nag-alagad sa Dios kaangay kay Jacob, imo makita iya nangin panalangin ni sa iya panimalay. Lapakan na to na Ginoo. Amo na pamangkuton ra itong kaugalingon, panalangin balakas imo panimalay. Nagdala ka bala dibuy na sa imo panimalay? O nagdala ka sarot sa imo panimalay? Kaya ang matuod na Kristohano, nagadala na siyang pagpakamayo sa iban nga mga tao, palakpakan na ito na Ginoo. Ito kay hindi na liabilities, asset na sila. Everybody say amen. Sige na, imo ko galingon, I am an asset.
Hindi ko sa laguron, manugsakod ko. Dibuinas ko. Kung hindi ka magsiling kay nakabati ka karon nga dibuinas ka, manghantak ka na pagwa. Mutaya ka na sa pula puti, hindi na amo. Kadto ka na sa bulangan kay mo intra ka na sa bulang, hindi na amo. Tungod kay ang dibuinas nga tao sa pag-alagad sa Dios, matarong na nga tao, palakpakan na ito na Ginoo. Padayon, duha ka Hebrew word ni, ining isa, open translated to see. Hindi lang kayo naobserbahan. Nakita niya sa actual nga eksperyensya. But in a deeper sense, it means to experience or to behold something fully, to see and experience life. Tandaan niyo mga kauturan. In the pursuit of serving God, kung gusto kita makadaog kalag, tandaan mo na nga ginaobserbahan ka sa imo ginawitnessan. Pagpagkan na ito na Ginoo. Everybody say amen. Ginaobserbahan ka kung ang imo ginhambal, matuod sa imo buhat. Everybody say amen. Kay kung tuod na imo ginhambal, may mga doubts na sa imo, pero makumbinsin na siya, hindi sa imo kaugaling kundi sa upod mo nga amo ang Diyos. Palagpakan na ito na Ginoo. Then padayon nun, Laban said to Jacob, if now I have found favor in your eyes, the eyes represent seeing. Maghambal gani ka nga imo mata sa idiomatic expression. Imo makita, eyes represent seeing, and seeing represent thoughts. Ang thoughts represent judgment and discernment. Padayon. The word found favor, this is an idiomatic expression. Kung pagsiling ni Laban, if I have found favor in your sight, the word, this is an idiomatic expression that means that someone is approved by someone else. I have learned by using divination. I have discovered my own spiritual magical practice that I am blessed because of you. Palakpakan na ito na Ginoo. Tanda man ni sa himalad, Laban. Muna dito sa Good News, himalad, no? Ang translation dito. May kilala ko, ang kaliwatan sinarapas miyanog. Nagkatustam lang. Akong mga kilala iya gihimalaran. Ipabayad sing. Nagbayad. Dako-dako nga kwarta niya na stipon. 3 ka bulan nagbalik. Kay himalaran naman. Siling ang mga nagpahimalad. Tapos naman kami na himalari. Isa sa kamot na himalaran kamo. Pero karon sa tiil na ang himalad. Lusot gihapon. Pero ini tuod ni. Divination man, witchcraft man, panghimalad man, the same result ng si Jacob nga ginupod ni Laban, dibuinas. Palpakan na ito na Ginoo. Everybody say, amo na ang mun mag-alagad ka sa Diyos. Everybody say, dayon kung padayon na natin. We need to know and experience whatever we know in order to expand our heart. Brother, our vision, expand our heart. Hindi na kayo. Brother, our vision and cleanse the door of our perception. Ma-expand lang ang imo tagipusoon in serving God kung maka-experience ka. Everybody say. You will remain dwarf spiritually all the rest of your life kung di ka ka-experience. Everybody say. Ang experience sa iban, hindi na nimo mabasihan. It is only a motivating force
mamati ka diri sa mga testimony, it is only an instructional. It is only a motivational. Pero ang importante gid ikaw gid maka-experience. Hindi lang kay mamati ka nga gipatawad ang sala sa sinangat, kundi maka-experience kang imo sala ginpatawad sa Dios. Hindi basta nga mamati ka nga nagpasalamat ang iban nga nakadawat sa maayo nga mga butang. Well and good, pero ang importante sa tanan gid nga ikaw maka-experience man kung ano kaayo ang Dios. Pagpakan nato ng Ginoo. Balikon na kon, hindi ta gutom sa knowledge. Gutom ta sa experience. Everybody say. Knowledge without experience is dangerous as error. Ang kahibalo nga hindi ni ma-experience yan, delikado pa ni sa error. Kagdayon kung padayon na to. Experience, basahon na to, experience begins with the word consideration. Never ka ka-experience kung hindi ka magpamalandong sini word nga consideration. Hindi ka ka-experience sa imo relasyon kay Kristo Jesus kung di mo konsiderahan nga tapi ka sa iya. Lakpakan na to na Ginoo. Kag tapi ka sa iya, may requirements sa imong ipabuhat kag ikaw may alay siya nga pagserbisyo. The word consideration is the most important thing in the mystical union. Thinking about a thing in order to decide. Ano ang imo desisyon? Gusto ka ba lang maka-experience siya? Dahil. Tandaan ninyo ni. Our first parent in their human perfection, Pil. Gibutang sila sa perfect na environment. Way kakulangan, pero failure sila. Amo na nga may mga kabataan karon nga ara sa maayo nga kahimtangan, ara sa tawhay nga kahimtangan, pero katapusan na nga failure. Because it is written in the history of mankind, and that history echo from generation to generation, that Adam and Eve are sa perfect na environment, pero na failure. Dayon, Abraham, progenitor, maghambal ka nga progenitor, an ancestor in a direct line of Israel, father of the people, prototype of those who are righteous through faith, failed. Na failure. Kung way nag-intervenir ang Ginoo, dako nga contamination tungod kay way niya ang kuna si Sarah nga iya asawa. Amo na nga kwaon ni Piro ang tani kay asawa. Kung way nag-intervenir ang Diyos. Dayon, ikaduha, Moses, great leader among Israelites, great leader among the Israelites, giver of the law, deliverer of the people, failure. Nga, isa ka bisis nagsiling siya, may pangamuyo si Moises nga wigid sabta sa Dios. Sada nagsili sa Ginoo, patian na lang ko. Because of discouragement and frustration of being a leader. Jacob, ang aton gihisgutan karon, Jacob of Israel failed. Kita nimo ang iyang mga failure. Sa aton gihisgutan. Isaac, son of promise, failed. Hindi siya ka-detect kung siya Jacob lang kag si Esau. Kag sa dira natigulang na siya, nangin palakaon na siya. Nangin victim siya of voracious appetite. Kagdayon, David, Israel greatest king, a man after God's own heart, failed. Dayon, Apostle Paul, naka-encounter failure. Apostle Peter,
Every one of the 12 apostles failed according sa Bible. The question, the important question, who has not failed? The important question, sino ang wala na failure? Kinala may balot kasi ni. Sino lang ang way nakaagip failure? Bising sa Biblia, ang amay nga Diyos, palapakan na to na Ginoo. Sikan ang way kaagong failure, perfect, the Son, Jesus Christ, the Son of the living God. Third, the Holy Spirit, the eternal breath of God. Ito says, nagatapi ka, hindi ang ideal person mo si Abraham, hindi ang ideal person mo si Moses, hindi ang ideal person mo si Paul, although nga gatuon ka sa Pauline Epistles, si Peter, any great men of history of redemption, hindi ni basta nga tapikan mo, ang gitapikan mo si Kristo Jesus agod magmadinalagon ka. Tuki amo nang gihatag sa amay sa aton, agod magmadinalagon ta. Abi mo lang, kasi konklusyon, makadto ta sa pangamuyo ni Moises. Magatindog ta. Gisag-ulo ni Godoy, kag pila na kagab-i nga amo ni ginabalik-balik. Sa hingapusa na ang kabuhi ni Moises, amo ni ang iya pre-request sa Diyos. Everybody say amen. Ang iya gali handom nga may eksperyensyahan pa siya sa iya pag-alagad sa Diyos. Hindi gali basta nga nakakita sa sadagat nga mapula ng ginpihak. Hindi gali basta nga din imo makita, nakita niya ang kadalagan nga sa iya gitawag leadership, ginpatay niya ang mga higante. Hindi gali basta ang iya milagro nga na-eksperyensyahan nga ang mana nagahalin sa ibabaw kung nagakaon siya. Hindi gali basta nga din ang ilang mga sandalyas wala na dunot kag ang ilang mga bayo wala nagkalagisi sa 40 kadlaw. There is a prompting with them to experience more about God. Papakan na ito na Ginoo. Where is Sister Ne? Sister Ne? Ara Sister Ne ra? Okay. Abi mo lang, I really touched with his gitawag ya sa tong Bernes atong Huwebes. Kag ako abi mo lang na malandong ko kagibalo na ko nang iginambal. May kagutom gid siya nga moalagad pagid sa Dios. Pagpakan na to lagi. May kagutom pagid siya nga tani sa ako nabatian ay really naghipos lang ko kag na malandong ko nga tani hatagan pa sa Ginoo sing tinion nga makaalagad pagid nga matutong sa Dios. Pagpakan na to lagi. The same as Moses. Kag sa sining 2026 utod kagabyan, kinahanglan maka-experience siya talabaw sa na-experience siya naton sa 2025 tungod kay kung grabe ang multiplication sa kalautan sa 2025, naga-expect gitag labaw pa nga manifestasyon sa kabudlayan sa sining 2026. Gi-interview ang anchor woman sa GMA. Kag na-touch ko.
namangkot siya sa isa ka economic expert kami. Ano ang sitwasyon sa Pilipinas karon kung masakit ang hambalan? In comparison, kung nagmasakit na ang tao. Masakito na ni ato naso. Kagang economic expert niya, very wise. Tungod kay ang iya gitawag sabat ya according sa principle of observation sa nagkatabo. Siling siya sa nag-interview sa Anchor Woman, inang tambok bala nga babay. Siling siya, kung ako pamangkuton mo, ang Pilipinas karon ara na sa ICU. Intensive care unit, critical care unit. Siling siya, abi mo lang, ang ICU, daso na sa murgi. Ang economic condition karon na to. Ito sis nga, kung maglantaw ta sa sitwasyon karon, hindi na takasa. Nagpasalamat ta utol kagabi. Nga arita sa Ginoo, may maasahan pagpakan na ito na Ginoo. Si Moises, kaangay sin, kag-allow me, pagbasa upod sa akon. Anong pangamuyo ni Moises sa katapusan niya sa way pasakuha sa Ginoo? Pasahon na ito. Paintindiha kami nga kalipot lang sang amon kabuhi. Repeat. Paintindiha kami nga kalipot lang sa amon kabuhi. Agud mangin mainalamon kami sa amon pagkabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Paintindiha kami. May rason bala? 120 katuig ang edad ni Moises. Pero siling pa niya, siyado kalipot ni. Intindihan ko niyo das likod? Hallelujah. Ano ang iya hambal? Sa versikulo 13. Basahon na ton. Ginoo, hastasan o pabala ang imo kaakig sa amon? Tanupangda kag kaluoy kami nga imo mga alagad. Palpakan nato na Ginoo. Utod kag abyan ang aton paglaom karon ang kaluoy na lang sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Waay natagilauman nga kaluoy sa aton nasod. Kaya ang aton nasod makaluluoy na ni. Makaluluoy na ni. Hindi na ta magsalig sa gitawag mga lideres. Tungo kay sila nagakinahanglan man sa aton pagpangamuyo sa ila. Hindi ta magsunod sa ila nga sige mulay sa gobyerno. Ang aton mga muyo ta nga Ginoo gid maluoy. Palpakan aton na Ginoo. Kag dayon bersikulo 14. Paskugon ta. Agod nga mahangpan naton ang anong himuon naton sa 2026. Kada aga, ano ko no? Kada aga, ipakita ang imugugma sa amon. Kada aga, ipakita ang imugugma sa amon. Magkanta kami sa kalipay, kagumin malipayon kami sa bugos namon nga kabuhi. Kada aga. Pangiad Diyos, kada aga. Siya na mahibalo sa bugos mong kakabuhi, paglipay sa iyo. Kagdayon, versikulo 15. Baskugon ta, hatagi kami siyang kalipay. Nga pariyo kalawig sa tinuig, naging silutan mo kami, kag nagantos kami. Palagpakan na ito na Ginoo. Hatagi kami siyang kalipay. Sino ang makahatag sa matuod nga kalipay? Hindi ang pistas sa sining nga bulan, hindi ang ati-atihan, ang makakahatag sa matuod nga kalipay ang Diyos. Palagpakan na ito na Ginoo. Kag kita kumbinsido sina, amo lang nga ginasautan na ito na Ginoo, ginaluksuhan na ito siya, kung kay nakakilala kita nga ang kalipay nga aton ginuusar, hindi aton kundi iya sa Diyos. Versikulo 17.
ipakita sa amon nga imo mga alagad, kag sa amon mga kaliwat, ang imo makatilingala nga binuhatan, kag ang imo pagkagamhanan, palagpakan na to ng Ginoo. Utod kag abyan, sa nagakanta gaina, siling ko, Lord, hindi pag-idalok sa amon, sa pag-experience sa mga imposible nga mga buta. Agud magbakod kami sa amon pag-alagad. Hindi pag-idalok sa amon na pag-experience sa mga milagroso nga hudulot nga nagalin sa imo. Sa tunga sa sining dimalas nga kalibutan, agud nga ang may mga kaanakan kag magsinggit nga sa tunga sa sining dimalas nga kalibutan, may dibuinas kami nga Dios. Pagdayon, bersikulo, baskugunta, Ginoo nga amon Dios, kabay pa nga pakamayuhon mo kami, kaghatagan sang kadalagan sang tanan namon nga ginahimo